The scripture for today is taken from Matthew chapter 8 verses 5 to 13. And when Jesus entered Capernaum, a centurion came to him, begging him, and saying, Lord, my servant is lying paralyzed at home, terribly tormented. Jesus said to him, I will come and heal him. But the centurion replied, Lord, I am not worthy for you to come under my roof, but just say the word, and my servant will be healed. For I also am a man under authority, with soldiers under me, and I say to this one, Go, and he goes, and to another, Come, and he comes, and to my slave, Do this, and he does it. Now when Jesus heard this, he was amazed and said to those who were following, Truly I say to you, I have not found such great faith with anyone in Israel. And I say to you that many will come from east and west, and recline at the table with Abraham, Isaac, and Jacob in the kingdom of heaven, but the sons of the kingdom will be thrown out into the outer darkness. In that place there will be weeping and gnashing of teeth. And Jesus said to the centurion, Go, it shall be done for you as you have believed. And the servant was healed at that very moment. So sa araw po na ito, pag-aaralan po natin, pag-uusapan natin yung isang tao na kung saan nakaranas ng pagkilos ng Panginoon sa kanyang personal na buhay. At nabasa po natin kanina, sa binasa ng ating kapatid, na merong centurion na lumapit sa Panginoon at humihingi ng kagalingan para sa kanyang servant. Pero bago po natin pag-usapan yung eksena ng centurion sa kanang ating Panginoon, ano ba yung centurion? A centurion was an officer in the ancient Roman army who commanded a unit called a century. Pag sinabi natin century, 100. Kaya merong mga centenarians, di ba? May mga centenarians. Which typically, yung mga centurion, humahawak sila ng about 80 to 100 soldiers. They form the backbone of Roman military leadership, enforcing strict discipline and leading troops directly in combat. So yung pong lumapit sa Panginoon, hindi siya basta sundalo lang. Leader siya ng 100 Roman soldiers. Napag-usapan po natin last time, yung mga Roman soldiers po, battle-hardened yung mga yan. Nung pong mga panahon ng mga Caesars, ang lawak po ng nasakop ng mga Romans, dahil po sila very, very disciplined. That is the kind of person na lumapit sa Panginoon. Ano pa po ang mga information patungkol po sa mga centurions? Ano yung kanilang mga roles and duties? Mga commander sila. They led a century within a larger Roman legion. So, 100 taong hawak nila na nakapaloob naman sa mas marami mang tao. Pag sinabing legion, libo po yun, libo-libong sundalo yun. Ang 1 legion po, 5,000 to 6,000 soldiers. Yun ang 1 legion. Of course, hindi mawawala yung administration. Hinahandle nila yung daily camp duties, training and equipment checks. So, ang dami niyang dapat gawin. Ang laki ng responsibility, taglay po ng isang centurion. Hawak niya yung mga tao, hindi lamang sa digmaan, kundi magiging buhay ng mga taong yon. At kanino siya mananagot? Sa mga taong officials na over naman sa kanya. At hindi rin po madali, magaang yung parusa para sa mga kanila. Pag sila, yung duty nila, responsibilities nila, hindi nila ginawa. Ano yung history and structure ng mga ito? Ang name origin niya derived from centrum, the Latin word for 100. Sa atin ngayon, century. Kaya yung mga tumatanda na umabot ng 100, centennial. Di ba? Centennial tawag sa kanila. Career path, kapag sila naging tagumpay sa pagiging centurion, sila ay experienced veteran soldiers who worked their way up from their ranks. Bago sila makarating sa kanilang posisyon bilang centurion, matinding klase ng disiplina, warfare, at marami pang iba ang kanilang dapat na pagdaanan. Hierarchy, they held different grades of rank with the cohort and legion, with senior centurions advising top generals. So ito po yung centurion na pag-uusapan natin today. Kaya nga po ang pamagat na message for today ay the centurion's faith. Ano yung nag-transpire ng ang taong to lumapit sa ating Panginoon? So meron siyang taglay na dapat din nating taglayan. Dito po muna tayo sa Matthew 5 and 7. And when Jesus entered Capernaum, a centurion came to him, begging Jesus Christ, and saying, Lord, my servant is lying paralyzed at home, terribly tormented. Jesus said to him, I will come and heal him. Dito mo muna tayo. This is almost impossible na mangyari. Katulad po sinabi ko, Roman siya.
yung pong ranggo niya, yung pagiging Roman niya, nakasalalay sa ginawa niyang ito sa ating Panginoon. Definitely, narinig ng lahat. Kasi po ang Lord, by that time, marami nang sumusunod sa Kanya kasi nagpapagaling siya, bumubuhay ng patay. Yung Kanya mga salita, full of authority and power. Ang laki ng kaibahan nilang dalawa. Nalagay sa alanganin yung pagiging Romano niya, especially yung Kanyang buhay at yung Kanyang ranggo sa ginawa niya sa harap ng ating Panginoon. Ang daming matang nakatingin. And yet, baliwala yon sa centurion na ito na ating pag-uusapan. Wala po siyang pangalan. Basta enough na yung kanyang ranggo. He was a centurion. That's more than enough for us to know this is almost impossible. Imposibleng mangyari ang ginawa ng taong ito. And yet, there it is. There it was. Nakita natin nangyari siya sa ating Panginoon between them and our Lord Jesus Christ kasama ng maraming mga witnesses by that time. Ang sabi po dyan, nang lumapit po yung centurion, nagbebeg siya. Ibig sabihin, talagang itong taong ito, desperate. At ang kagandahan po, itong centurion, hindi siya desperate sa sarili niyang pangangailangan. Meron po siyang pagmamahal sa kanyang alipin. Tayo ba, kung may mga kasama tayo sa bahay, mahal ba natin yung mga kasama natin sa bahay? Dapat po, mahalin natin sila. Kasi itong taong to, centurion, pagano, hindi niya kinikilala ang Diyos ng Israel, and yet, nung makita niya, marinig niya ang ginagawa ng ating Panginoon, marinig niya sa salita ng ating Panginoon, nandun siya ngayon, nakaluhod, nagbebeg sa ating Panginoon. And He loves His servant so much. Di po ba pwede naman niyang iutos sa iba yun? Pwede pong mag-delegate ang taong to, pero hindi niya ginawa. Personal siyang lumapit, personal siyang nanikluhod, nagbeg sa ating Panginoon in behalf ng kanyang alipin. I hope and I pray magagawa rin natin siya. Kasi sila'y tao rin, anak din sila ng Diyos. Kung paano ang centurion na ito, wala naman siya kinalaman at all kay Jesus Christ. Pero in behalf ng kanyang servant, ito siya ngayon sa harapan ng ating Panginoon. Yun po ang kagandahan ng eksenang ito. So marami pong near impossible na ginawa ang taong ito sa ating Panginoon. Yun po yung pinag-usapan ng nating faith. Hindi na po nabanggit sa Biblia kung saan niya hinugot yung faith na meron siya. Pero definitely, anumang faith meron ng taong to nang galing din sa ating Panginoon. Ang sabi po sa Biblia, ang pananampalataya daw po, hindi nanggagaling sa tao. Ang Diyos din na naglalagay ng pananampalataya sa puso ng bawat isa. Kasi po, imposible na ang tao, out of the blue, magkaroon ng faith. Regalo po ng Diyos ang pananampalataya. Praise the Holy Spirit na siyang kumilos sa buhay ng centurion na ito. At ang kagandahan po sa centurion na ito, sumunod siya. Isa po kasi sa discipline nila ng mga taong katulad nito, laging sumusunod sa mga higher authority. Tayo po dito, meron tayong ultimate higher authority and that is God. At kailangan po marunong tayong sumunod. Kasi pag hindi rin po tayo marunong sumunod sa Diyos, sa ating higher authority, mas mahusay pa yung isang pagano kaysa sa atin. So we must revere God, sambahin ang Diyos, sundin ang kanyang mga utos. Because dapat we are better than this person. Dapat mas sigit pa sa ginagawa ng centurion na ito ang ginagawa natin ngayon if we are claiming we are Christians. Kung paano merong parusa siyempre sa centurion pag hindi niya sununod ang kanyang commander, ang general, ganun din sa atin. Kapag tayo hindi sumunod sa ating Panginoon, merong punishment na susunod. Pero maraming salamat po sa Panginoon na sabi po sa Biblia, sa aklat ng Salmo, ang Diyos daw kung magparusa, hindi katumbas ng pagsuway. Kasi kung tutumbasan ng Panginoon, ng lakas ng punishment, yung kasalanan ginagawa natin, no one here will survive. We will never survive. Yun na lang tayo, hindi tulungan ng Panginoon na gumaling ang ating mga karamdaman, tapos na tayo kaagad. Yun na lang ang Panginoon, hindi tayo tulungang makakita ng trabaho, tapos na tayo. Yun na lamang ang Panginoon, hindi hipuin yung puso ng mga boss natin para patuloy tayo employ, tapos na tayo kaagad. So ulitin ko po, napakaganda na sinabi ni David sa Book of Psalms, ang Diyos kung magparusa, hindi katumbas ng pagsuway. Pero wag naman tayong mananamantala. Sinabi rin po sa Biblia, no one can mock God. Hindi po binibiro-biro ang Diyos. Ang Diyos po, seryoso. Kasi ang pinag-uusapan, langit at impyerno. Anong sabi po sa Biblia, ang gusto ng Panginoon, lahat ay pawang mapunta ng langit. Kaso nga po, kapag hindi tayo sumusunod sa kanyang mga salita, hindi tayo obedient, we will go there, sa lugar na ayaw natin puntahan. So napakaganda po. Napakaganda. Napakaigsi lang po ng kwentong yan. Sa simula pa lamang po tayo. Napakalalim na, napakalawak. Napaka-profound.
nung matututunan nating doktrina at example to follow mula po sa centurion na ito. And simply, after that, prayer granted. Verse 7, Jesus said to him, pupunta ako sa bahay mo at pagagalingin ko ang iyong mahal na servant. Ngayon po, dahil napakadisiplinado ng taong ito, laging measured, aral, yung kanyang mga isinasagot o sinasabi. But the centurion replied, Lord, I am not worthy for you to come under my roof or my house. Pero Lord, alam niyo, just say the word now and my servant will be healed. Verse 9, Lord, I am also a man under authority. Yes, I am a boss, but being a boss, meron pa akong boss. Under din po ako ng authority. Meron ako mga soldiers under me. At sasabihin ko sa isa, go, and he goes. And to the other, come, and he comes. And to my slave, do this, and he does it. Ano yung ibig sabihin ng centurion? Nung araw po, nung panahon especially ng mga Romano na mananakop at ng mga Hudyo na sinasakop, sa Jewish tradition po and belief, ang Gentile hindi pwedeng pumasok sa bahay ng mga Hudyo. You know why? Madurumihan daw. Hindi duming physical, kundi spiritually, makokorrupt sila. Kapag merong Gentile na pumasok sa bahay ng isang Hudyo, magiging marumi sa mata ng Diyos ang ating tahanan, ang ating pamilya. Yun po yung tradition, yun yung custom, belief ng mga Hudyo, na batid po ng centurion. Alam niya. Matalino po ang taong ito. Ako po hindi magtataka. Hindi siya pwedeng mapunta sa posisyon niya kapag hindi siya matalino. Hindi po ba? Dapat yung mga nasa high office, dapat matatalino, di ba? Dapat ang mga government officials, matatalino talaga. Kasi nakasalalay po ang bansa natin ng Pilipinas kung gaano kahusay, katalino, kabait, ka-righteous ang mga government officials. Kaso hindi ba ngayon hindi napatalinuhan? Pasikatan na lang, di ba? Alam niyo po ba ibig sabihin ng senator? A wise old man. Yun po ang senator. Mga taong nasa tamang edad at sila po ay wise, full of wisdom. Yun ang senators. Yung bang senators nung araw katulad ng senators today? According sa Bible, this world will not get better. It will be worse and worse and worse each and every time. But, behold, wag daw tayo mawawalan ng pag-asa. Ultimately, anong government ba ang under ang mga Kristiyano? The government of God. The government of our Lord Jesus Christ. Tayo ang mga constituents ng ating Panginoon. To the point, ang sabi po sa Biblia, ang bawat Kristiyano raw, ano raw ang posisyon na meron tayo sa karya ng Panginoon? We are the ambassadors of Christ. Tayo yung tayo yung muka, tayo yung bibig ni Kristo dito sa lupa. Kaya nga po mga kapatid, mag-ingat tayo sa ating mga pananalita. Mag-iingat tayo sa ating mga pagkilos, pagde-decide. Kasi po, inaasahan ng Panginoon na since ikaw, anak, Kristiyano ka, kailangan makita ako, marinig ako, maramdaman ako sa'yo. Yun po ang ating mga responsibilities. We must be Christ-like because we are the ambassador of our Lord Jesus Christ. So, napaka-talino ng taong ito. Tama lang, naging centurion siya, humahawak siya ng 100 people na kanyang didisiplinahin at gagabayan sa kanilang larangan. At dito po, ipinakita ng centurion na inaamin niya na even though siya, man in authority, nagpapasailalim siya sa kalooban ng ating Panginoon. Hindi lamang matalino meron, katalinuhan meron po ang centurion by that time. Binigyan siya ng heavenly wisdom ng Holy Spirit. Sinong tao nowadays ang kakikitaan natin ng ganyang klase ng character or attitude sa ating Panginoon? Supposedly, tayong mga Kristiyano. Na-amaze siya. So ano sabi ng Lord? And said to those who are following, kasi maraming tao tumalikod siya ngayon, hinarap niya lahat ng mga tao naroon, yung mga nakikinig, nanonood sa eksena between Jesus at doon sa centurion. Itong sinabing Panginoon, para sa lahat, kasama po tayo today. Truly, I say to you, kayong lahat na nakikinig, I have not found such great faith with anyone in Israel. Ang lahat po ng mga taong nakapaligid na yan, yung mga miron, mga faithfuls, mga miron, mga Pharisee, mga Sadducees, mga scribes, lahat po ng mga nandyan, halo-halo yan, Israelita sila. Biglang sasabihin ng Panginoon, pupurihin niya yung isang pagano, yung isang Roman soldier na wala akong nakitang great faith katulad ng Roman na ito. Ano ngayon sa tingin ninyo mararamdaman ng mga Israelita by that time?
Parang ganito yan eh. Edi tayo, malaking pamilya dito. Tapos ang pupurihin ko yun nasa kapitbahay. Alam mo, nakakatuwa talaga yung anak ng kapitbahay. Hindi ba, ang sakit pakinggan yun kung anak tayo? Di ba? Ang sakit pakinggan nun. Parang nayurakan yung pagkaanak mo or what? Ang lahat ng lumalabas sa bibig ng ating Diyos ay totoo. Pawang katotohanan lamang. Yun ang sinabi niya sa lahat ng yan na susunod-sunod at nakikinabang sa Kanya. Nakikinabang sa healing, nakikinabang sa mga pagkain, sa mga inuming binibigyan ng Panginoon. Yun ang Kanyang sinabi. Wala akong nakitang gantong tunay na pananampalataya sa Israel, kundi dito lamang sa taong ito. Verse number 2, sa verse 11. At I say to you that many will come from east and west and recline at the table with Abraham, Isaac, and Jacob in the kingdom of heaven. Yung sinabing ito ng Panginoon, walang-wala yan sa doktrina ng mga Hudyo. Ang mga Hudyo po kasi, by this time, ang paniniwala nila, kami lang ang anak ng Diyos. Kami lang ang anak ni Abraham. Kami lang ang anak ni Isaac. Kami lang ang anak ni Jacob. In short, lahat ng blessing, lahat ng favor from God, kami lang ang makikinabang. Yun ang bilip ng mga Israelita. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi. Maraming tao manggagaling sa east, manggagaling sa west. Kung merong non-north by that time, may tao sa north, may tao sa south. Yun daw mga taong yun, yung pa nga ang ano raw, makakasama ni Abraham sa kanyang piging dun sa langit. Kung ako kasama sa mga Hudyo by that time, siguro talaga man, ang iyak ko na lang, ang kalungkutan ko sa naririnig ko mula sa ating Panginoon. Parang ganun ulit. Ito tayo ngayon, isang pamilya. Alam niyo ba? Yung mga nasa kapitbahay, makakasama na si Abraham. Kakain sila sa piging sa langit. Tapos dito, wala. Hindi ba madudurog ang puso natin by that time? So, durog na durog ang puso, especially ng mga Pharisees, mga Sadducees, at ng mga scribes na humahalo sa mga taong iyan. Marami po kasi sumusunod sa ating Panginoon, hindi para maniwala sa Panginoon, kundi mga skeptics sila. Wala silang ginawa, kundi, sige, pakinggan natin yung sasabihin niya, baka meron tayong butas na makita, pwede natin siyang siraan. O tignan natin yung mga ginagawa ng Jesus na yan. Kung ang ginagawa niya, totoo ba yung miracle niya, o baka naman parang ano lang yan, labo lang yan. Marami po dyan sa crowd na yan, they are there not to believe para makakita ng butas against our Lord. Especially po yung mga religious leaders. Ang number one na kalaban po or kontrabida sa buhay ng Panginoon sa mga panahon nito, religious leaders. Kasi nakakita sila ng someone true, someone greater, someone who has more authority than them sa presence, sa katauhan, by that time, sa presensya, sa persona ng ating Panginoon. Sinasabi ng Lord, hindi na lamang sa Israel ang kaligtasan. Hindi na lamang sa mga Hudyo ang kaligtasan. Ang kaligtasang ino-offer ng ating Panginoon para sa lahat ng taong mabubuhay sa mundong ito. Mula kay Adan hanggang sa kahuli-huli ang kaluluwang ipapanganak in the future, yun yung offer niya ng kaligtasan. Hindi lamang sa, specifically sa mga Hudyo lamang, inopen na niya ng Panginoon. Dito po sa sinabi ng Panginoon na ito, binuksan niya ang langit para sa lahat. At hindi po yung naging katanggap-tanggap, again, sa mga religious leaders, maging sa mga Hudyo by that time. So, mula ngayon, hindi na lamang ang mga Israelita, hindi lamang mga Hudyo, kundi maging ang mga Romanong katulad na ito, kapag meron siyang true faith in me, they will enter heaven. Good news. At hindi lamang yun. Ano ngayon mangyayari sa mga tao na pinatutungkulan natin, Panginoon, na labas sa mga taong kahit hindi sila Hudyo, makakasama ng Abraham? Ano naman ang patutunguhan ng mga taong yun? Sabi ng Lord, ito ang most shocking of all. Verse 12, but the sons of the kingdom will be thrown out into the outer darkness. In that place, there will be weeping and gnashing of teeth. In short, hell. Kung kanina, nabigla sila, hindi sila makapaniwala sinasabi ng Panginoon na kahit mga Romans maliligtas din, lalong-lalo na ito. Sino ba yung tinatawag na sons of the kingdom by that time? It is Israel itself. Kung sino pa yung mga sons of the kingdom na naturingan, sila pa yung hindi papasok ng langit. They will go to hell. Yan po ang sasapitin ng mga taong walang tunay na pananampalataya kay Jesus. Lagi natin naririnig sa mga messages, hindi lamang dito, sa mga preachings and teachings, hindi lamang dito sa grupo natin, church attendance is not enough. Yung quantity ng mga taong nasa loob ng isang church is not enough. Ano yung enough sa mata ng ating Panginoon?
kung meron siyang tunay na pananampalataya. Pananampalatayang naririnig, pananampalatayang ikinikilos ng katawan, pananampalatayang nakikita ng lahat. Yun ang karapat-dapat sa ating Panginoon. So I really do hope and pray na all of us here, hindi naman tayo umaabot dito ng 1 million, na tunay yung ating pananampalataya. Attendance, yung dami, hindi po yun tinitignan ng Panginoon. Ang tinitignan niya, yung pusong katulad ng isang senturyon. Naturingang tagalabas, pero meron pananampalataya. At siya nga ang makakarating sa langit, hindi katulad ng mga taong narito, mga religious leaders, na naturingan ng religious leaders, sila pa nga yung naglalayo sa tao, sa Diyos. Ang Lord mismo nagsabi noon, kayong mga Pariseo, para kayong mga nicho, ang puputi nyo sa panlabas, pero pag binuksan yung nicho, pag binuksan ang puso ninyo, punong-puno ng mga kabulukan or bangkay. Kaya sabi ng Panginoon sa mga religious leaders by that time, mga ipokrito, paano kayo makakaligtas sa apoy na naghihintay sa inyo? Yun nga yung sinasabihan ng Panginoon. Kasama na rin yung mga taong hindi man sila religious leaders, and yet, they are declaiming that they are godly, and yet, nang tignan ng Panginoon ng puso nila, wala naman talagang pusong Kristong nakaupo. Walang espiritu ng Diyos na nakapasok sa kanilang mga puso. Yun po yung sinasabi ng Panginoon. Maraming beses na po natin na pag-aralan bagay na ito, pero napaka-deep, napaka-profound, kakaibang doktrina ang binuksan ng Panginoon by that time sa harapan ng mga tao, sa harapan po natin ngayon. This is the Lord Jesus Christ. Wala siyang sinisino. Napansin ba ninyo na hindi niya pinigilan yung centurion na lumod sa kanya? Never. Bakit niya pipigilan yung tao? Because the Lord Jesus Christ, everything was made through Him, by Him, and for Him. Ang whole creation ay nilikha daw ni Jesus. Para kay nino? Para kay Jesus. Yun po si Jesucristo ang pinag-uusapan natin ngayon. Buksan natin ang puso natin, ang isip natin, ang buhay natin sa Kanya. Bakit hindi ibibigay o mararanasan ng bawat isa atin yung pagpapala na Kanyang mga ipinangako? There are innumerable na mga klase ng pangako na meron ng ating Panginoon. Maganda po magkaroon tayo ng listahan. Kasi ang daming promise ng Panginoon sa atin. Ang dami po. Ang dami niyang blessing na nakaantabay para sa atin. Kung among doon sa listahan na meron tayong hindi natatanggap, it is not because walang capacity ang Diyos na tuparin yung kanyang pangako. Kundi wala tayong capacity to receive those blessings until today. So, it's a big shock para sa mga tao na Kristiyano sa nguso, pero hindi sa puso. Pero sa isang katulad ng Romanong ito, hindi man siya Kristiyano sa nguso, pero Kristiyano siya sa puso through his actions sa mga ginawa niyang pagkilos sa harap ng ating Diyos na buhay. And lastly po, di ba sabi ng centurion pala, Lord, sabihin mo lamang siya'y gagaling. Habang magkausap pa sila, ang sabi ng Lord, go, it shall be done for you as you have believed, centurion. So andun pa yung tao, and the servant was healed at that very moment. Nung sabihin ng Panginoon, be it unto you as per your faith, antimano, gumaling yung tao. Ang salita ng ating Panginoon ay makapangyarihan. Hindi lamang tayo makakatanggap ng kapangyarihan, ng show of power and blessing from the Lord, is every Sunday. Kahit nasa kanya po tayo mga tahanan, kung talagang meron tayong klase ng pananampalataya, katulad po ng centurion na ito, it will be done sa ating mga mahal sa buhay. Paano kita matutulungan? Ang layo mo. Nasa Florida ka. Nasa Florida, Blanca kami. Ang layo, di ba? Paano kita matutulungan? Prayer. Prayer. Katulad po sa ginawa ng centurion na ito. Ang laki po ng tulong na pwede nating ibigay sa ating kapwa by praying for them. Pray with faith sa ating Panginoon. Magaganap sa kanila yung kanilang mga pangangailangan. But I believe in my heart, even though hindi na po naikwento sa Biblia, nung umuwi yung centurion, malamang, sigurado, tuwang-tuwa siya dahil magaling na ng kanyang datnan ang kanyang servant. At ganun na lamang ang kanyang kaligayahan. Napakabusilak ng puso ng centurion na ito. Hindi siya nagbabasa ng Torah nung aklat ng mga Hudyo. Hindi siya naniniwala kay Moses. Walang nabanggit na naniniwala siya kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob. And yet, nakaranas siya ng gantong himala sa kanyang buhay simply because nagkaroon siya ng pure faith sa ating Panginoon. Yun po ang kailangan natin today. Pure, 100% faith sa ating Lord. Bakit hindi niya ibibigay ang ating mga pangailangan, especially kung yung pangailangan natin ay para sa ating mga mahal sa buhay? Hindi po maramat ang Diyos. So pray for ourselves, wala po masama doon.
But don't forget to pray for someone else. Hindi ba praise God? Hallelujah to the Lord. Yun ang gusto ng Panginoon. Yun ang ending ng kwentong ito. Masaya ang lahat. Masaya yung mga taong may paniniwala kay Kristo at malungkot siyempre yung mga wala naman. So panghuli po, hayaan yung basahin ko sa inyo yung ating verse to ponder. Ang sabi po sa 1 Timothy 2:3 hanggang 6, "This is good and it is pleasing in the sight of God our Savior, who desires all people to be saved and to come to the knowledge of the truth. For there is one God, and there is one mediator between God and men, the man, Christ Jesus," kasi po nagkatawang tao siya by that time, "who gave himself as a ransom for all, which is the testimony given at the proper time." Anumang panig ng mundo ang kinalalagyan ng isang tao, ang gusto ng Panginoon, maligtas sila. Kaya wag po tayo magkakaroon ng prejudice or kapaitan sa mga hindi nating kapwa Kristiyano. Ang centurion na ito, ginamit ng Panginoon, ng Holy Spirit para sa mga pagkakataong ito. Huwag tayong magiging bitter sa kanila. I-share lang natin, yung katotohanan ng mahal sila ng Panginoon. So, be a centurion.